Ako nga pala si Justin at dito ako nagtatrabaho sa Mototianggi PH. Kaya ako nagtatrabaho araw-araw para sa anak ko, yung mga gusto niya, mga kailangan niya, mabigay ko. Kung sa eskwela, ganyan, or sa mga gusto niyang laruan, para din sa mga gusto niyang pagkain na mabibili ko para sa kanya. Kasi ito yung ginagamit namin ngayon na pampasok sa araw-araw. Ito yung sira kahapon no? Ayaw pa rin, hindi pa rin na ano. Problema nito, kahit maayos natin yung mga wiring nito, kung di aandar yung motor, wala rin kwenta. Brake muna, brake. Pagod. Parang hindi ko yung nakita na nakaraan. Opo, bago lang. Ako din, bago lang din sa paningin ko Parang ano na to plastic na to Oo, sir. Yung motor na iniwanan mo na hindi gumagana, eto na siya ngayon. Magkano ulit nabili ito? Ano lang sir, 2.5. Tatanungin kita, mukha pa bang 2,500 tong motor na to? Hindi na sir, hindi na po. Episode 2 ng ating Restore Motor Serie dito sa Motor ni Juan. Classic yung feature natin dito dahil napili nating motor na tutulungan nating ma-restore ay isang lumang Suzuki Shogun Pro. Sino sa inyo mga nakaabot pa niyan mga brother? Ang alam ko yung motor na mamaya papakita ko sa inyo, ano to, 2006 model, so luma na rin talaga. Ano yung storya ng episode na to? Yun, nangaabangan natin ngayon. So mangyayari nito, ang alam kasi ni Justin, alam niyo yung Juan Docu, nag-feature na tayo ng episode na yun dito. Tayo, baka makita tayo dyan Ang alam ni Justin na siyang feature natin ngayon ay gumagawa tayo ng documentary tungkol sa mga manggagawang Pilipino na may kinalaman sa pagmumotor. Yun ang alam niya, kaya tayo nag-shoot ngayon. Pero hindi niya alam, eto, yung kanyang 2006 na Shogun Pro, Suzuki Shogun Pro. 125cc, biruin mo, etong motor na to, 18 anyos na. At siguro mamaya hayaan ko na nga siya magkwento kung paano nila nakuha tong motor na to. Pero saksi pa ako nung binigyan nila tong motor na to. Ganito kasi yan. Sa Juan Moto Avenue, itong shop natin, meron kaming staff na matagal na namin kasama. Si Ate Giselle. Siya naman, ang asawa ni Ate Giselle ay nagtatrabaho naman sa Mototianggi PH na si Justin. Ito ang service ng mag-asawa na yan. Kaya naman, nakikita ko, nung binigyan nila to, halos ano na lang talaga Basta para lang may magamit sila pang service. Pamasok sa trabaho at saka pauwi. Nung napansin ko na unang-una, hindi gumagana yung ilaw. Tapos yan, yung mga fairings, baklas na. As paminsan, nakaiilang ulit na silang puro kickstart ba. Ayaw pa rin mag-umpisa at paminsan-minsan may mga pagkakataong nagigit kasi nga tumitirek sa gitna ng biyahe nila. Kaya naisip natin, makatulong tayo kahit papano na itong motor na gamit nilang panghanap buhay ay bigyan naman natin ng buhay para naman sa mag-asawang nagsisikap para mataguyod yung kanilang pamilya na nauumpisahan. Yan ang sasaksihan natin ngayon. Ako nga pala si Justin at dito ako nagtatrabaho sa Mototianggi PH. Pagkapasok namin ng umaga, ganito yung mga ginagawa namin. Una-una dyan, bubuksan namin yung sa roll-up, tapos wawalis kami ng paligid na itong shop. Ito, katulad nito, pag wala namang masyadong customer, pinupunas-purasan namin yung mga motor para presentable sa mga pupunta. Maganda yung tsura ng mga motor. Ito, katulad nito, yan, chine-check namin, start. Ganyan. Check lahat ng working. Yan, mga ganyan, tapos sa busina. Chine-check din namin yung sa makina niya kung may mga kakaibang tunog ba or ano. Pero hindi na namin binubuksan dito yung mga makina at saka mga panggilid. Pinapakinggan na lang namin tsaka pinapakiramdaman kung ano yung mali sa motor. Kasi mararamdaman din naman yun kung mayroon siyang tama sa makina. Kaya ako nagtatrabaho araw-araw para sa anak ko, yung mga gusto niya, mga kailangan niya, mabigay ko. Tapos syempre dahil may mga gastusin din sa araw-araw para may pampuno din kami sa mga kailangan namin. Para kapag may kailangan yung sa anak ko, kung sa eskwela, ganyan, or sa mga gusto niyang laruan, para din sa mga gusto niyang pagkain na mabibili ko para sa kanya.
Isa rin sa dahilan kaya dito ako nagtatrabaho kasi mahilig din ako sa motor. Tapos ito yung ginagamit ko ngayon na motor. Tapos ito yung ginagamit namin ngayon na pampasok sa araw-araw. Ang challenge pagdating sa mga ganitong lumang modelo ng motor, 2006 model, tingnan natin kung makakahanap pa tayo nitong mga to. Ayun, sakto ito, tulungan tayo ni Marvin. Sir, tawag dun. Pwede ba natin gawin ito, ma'am? Kasi iiwanan daw ni Justin kasi sirado. Bakit iiwanan? Ayaw po mag-start. Ay mamamasahin na lang daw po sila. Yun ang sasabi ko, hindi na naman nag-start. So, na-aberya na naman sila sa biyahe nila. Teka lang, time check. Time check, videographer. Ayan. 3:36 ng hapon. Medyo mahaba-habang gawaan to. Hindi natin alam kung matatapos katulad ng episode 1 natin. Ano ngayon na? Asan si na Justin? Hindi, sabihin na lang natin, iiwan na lang dito sa service area. Kasi may mga display na motor sa Changi. Sige, pasok na lang. Pasok na natin. Kunwari, itatabi lang natin yung motor. Kasi maya-maya uwi na rin sila. Doon na namin titirahin. Ito, marami-raming sakit sa ulo to. Itsura pa lang. Yan, mga wiring, walang paglalagyan eh. Wala siyang head unit, wala siyang panel dito. So, kapakapa lang sa speed. Merong ilaw. Kung hindi rin gumagana kasi nakadisconnect yung, ito, nakadisconnect yung wiring niya dito sa likod. Hindi rin siya buo. Yung gulong niya, okay, goods, makapal pa naman. At least yan, bawas trabaho na tayo dyan. Etong karburador, buo pa, pero kailangan din natin i-check pa yung mga components nito kung talagang maayos pa yung takbo. Yan, kalawang na rin yung elbow. Ito, baka i-update natin to. Ito, may kagat pa naman yung kickstart niya. Okay, tapos ayan, putol, oh. Kawawa naman, putol-putol na yung kanyang handle grip, pati dito sa kabila. Yan, parang handle grip na lang ng bata to eh. Yan, tsaka, ang alam ko nung nakuha ni Gato, nung nabigyan ni Gato, ito na mismo yung fairings. Ito kasi yung mahirap talaga kapag nagre-restore tayo ng motor na luma. Susubukan natin mag-order nitong fairings. Alam ko kasi dahil pinlano na namin ni Marbil ito, may mga kausap na si Marbil na sa marketplace, yung mga chop-chop na lang kasi wala na kaming makita na brand new ba. Eh, ito lang naman ang kailangan natin. Ito sa tingin ko magagawan pa natin ng paraan to eh. Itong bandang fairings dito. Tsaka itong mga ano, yan, itong taillight, hindi na rin gumagana yan eh, no? Ano na rin, no? Parang konting lubak lang, eh. Nasa Bulacan pa naman tayo, di yari yan. Tatanggal. Preno, maganit. Ayan. Bukan natin to. Sana success. Arbel! Yes, sir. Kaya ka na, marami-raming trabaho to. Bakas na. Bakas na. E, babaklasin pa ba? Tara. Ito, bukod sa walang ilaw yung head unit, yung panel, ayun, walang mga switch. So, ang meron lang siya dito, switch ng mini driving light na hindi natin alam kung gumagana. Walang signal, wala eh. Yun yung sinasabi natin. Tumutulong tayo mag-restore ng motor, hindi para pampapogi, o kaya pampaporma, pero lalo na sa batang mag-asawa na to, eh talagang mabigyan natin ng safety yung biyahe nila sa araw-araw dahil may maliit na bata na naghihintay sa kanila sa araw-araw. Ayun, kala mo panig, basahan pa yun. Ito, ipe-preserve natin yung fairings kasi ay may mga wiring, tanggalin na natin yung mga wiring. Instead na bumili ng bago, eh napakahirap maghanap ng fairings na ganito. Magpapatulong tayo sa kaibigan natin kay G4 Sticker Works para magmukhang pulidot bago yung kaha ng 2006 Shogun Pro. Ayun, no? Tama naman yan. Biyak-biyak pa. Gagawin natin paraan yan para mukhang maganda. Siyempre, tabi na muna natin ito. G4 Sticker Works. O, nabaga.
Tingnan mo. Maganda na ito, nung nabigyan ka, may free. Alam mo kung ano yung free niyan? Royal True Orange. Baka naman. Ayun, may bugs. Parang silbi to. Siguro tayo maghahanap ng bagong elbow, gagawin natin para mas tumagal pa tong elbow na to. Wala namang mga butas, pero para maiwasan na high temp na lang natin to na pintura. Yung kaya talaga yung heat. Hindi basta-basta yung pintura na pwede dito. Shucks! Hindi ko alam kung may langis pa to. Parang ano na rin to eh. Kasing edad na ng panganay kong anak. So, tingnan natin kung ano pang pwedeng gawang paraan dito or papalitan ba natin. Depende sa availability ng resources o pyesa na makuha natin. Pero ano, luma-luma na. Ito yung isa sa mga unang inaayos natin, wiring, kasi ito yung parang bitu-bituka. Oh, ito, tanggal na natin yung sa harap. Oh, ito, isa sa mga indications na hindi safe. Actually, nasunog na nga. Oh, ayun oh. O nakikita nyo, ito, itong parte na to, yung sa green, nasunog na yung outer layer ng wiring niya. Hindi yan talaga okay. So, pwedeng mag-short pa yan, madami yung buong motor, worse, di ba? Masunog. Kaya itong buong harness na to, kailangan nating pagitan ng bago. Tapos ito, Kuya GJ, ating videographer, bahala ka na magdala ng fairings natin sa G4 Sticker Works para habang inaayos natin yung wiring dito, yung mga shocks, tsaka yung sa elbow natin. Si G4 Sticker Works naman, titirada na nung pagpapaganda ng fairings para syempre mas magmukhang presentable naman. Time check! 3:59. Aga-aga pa. Meron pa tayong mga 3 oras hanggang alas 7 tayo open dito. Okay. Siguro ito muna sa day 1 natin mga brother. Time check natin, mag-aalas 5. Ngayon, hindi na kasi ako maka-order nung para sa fairing saka doon sa head unit. So nag-marketplace na lang ako. Kaya wrap up muna yung day natin kasi may meet up ko taga May Kawayan. Yung nakita nating may mga parts, actually chop-chop parts ng Shogun. Re-restore na lang natin para mas mapaganda pa. Tapos yung harness, okay na. In-order na ni Marbil. Kaya sana yung mga lakad natin ngayon, makuha na natin yung pyesa para hanggang bukas matapos na natin to. Day 1 in the books. Day 2 coming up. Day 2 ng
ating restore motor. Okay, so si Kuya Marvin, natrabaho niya na yung mga wiring. Medyo masakit sa ulo dahil nakita niyo nung kahapon. Sunog-sunog yung mga wiring. Kaya ginawa natin, binilan natin. Ito, bagong harness. Buti nilang may nakita pa tayo na pwedeng bilan. Ano to? Kung sa mga nagtatanong, mga 700 plus. Kulang-kulang 800 yung bigyan natin dito. Etong harness na set na yan, dito naman dadago yung mga kuryente natin para na sa headlight, sa taillight, sa signal light. Kasi gaya ng nabanggit natin, walang mga ilaw-ilaw tong motor na to, so napakadelikado, lalo na pamilyado sila. Kaya dapat safe. So okay na to, yung wiring. Ito, natira na rin ni Marville to kanina, ni Kuya Marville. Dahil dinispatch na natin yung nakaraang head unit, kailangan natin bumili ng bago. Mas maganda-ganda na itsura niya na ngayon. Again, ito, in-order din lang natin to. Siguro mga 1.5 to mahigit. Yan, ulitin ko, wala po tayong sponsor sa content natin na to. Kung ano yung kaya nating orderin, gawan ng paraan, yun ang ginagawa natin nito. At least yan, meron na tayo. Tapos, yung suspension kasi nito, di ba nakita nyo, ano na, tagas na, tsaka maganit na talaga. Ngayon, ito, papaubrahin natin, suspension talaga ng Pantra to, TMX. Pero pag sinukat naman natin, kasya naman para dito sa Shogun Pro, at least may play pa rin siya, may bounce pa rin, hindi katulad ng lumang suspension na halos wala ng play. Tingnan natin kung ubra, yung isa nakabit naman na natin so itong isa gawa natin para ulitin ko po, wala tayong sponsor, kaya kung anong mga pyesa yung makukuha natin na functional at magiging safe yung biyahe, yun yung mga nilalagay natin dito. Meron tayong dalawa. At least yung suspension natin, hindi man yan yung mga pang malay o Thai concept, serviceable yan. Okay naman na yung wiring nito, may mga ilaw na rin. So mamaya itetest natin yan. Pero siguro, sige, start natin yung makina. Ang importante, dapat umaandar. Ayaw tayo, patay tayo dyan. Ito yung sira kahapon no? Ayaw pa rin, hindi pa rin na Ayaw ata, sir. May problema ata talaga sa carburetor. Patay. Problema nito, kahit maayos natin yung mga wiring nito, kung di aandar yung motor, wala rin kwenta. Brake muna, brake. Pagod.